morning. Actually, late morning na. So, andito kami ngayon sa gasolinahan. At alam niyo ba, dito sa Amerika, ikaw mismo ang maglalagay ng gasolina. Ayan, si Habi. Gano'n siyang maglalagay ng gasolina. So, ayan, golf course pa rin yung nasa harapan ng gasoline station na to. Siyempre, dito pa rin tayo sa aming city, the villages, ang tawag dito sa Florida. So, ayan. Alam niyo po, dito sa Amerika, hindi po lahat magandang buhay or may kaya, ganyan. Yun po kasi ang tingin ng ng karamihan sa mga tao, lalo na dyan sa Pilipinas. Nakala nila kapag nasa abroad ka, ang dami mo ng pera. Real talk lang po, hindi po lahat ay naglilinis si Habi. Real talk, hindi po lahat ng tao dito sa abroad, particularly dito nasa Amerika, mayayaman. Hindi po totoo yun. Hindi nyo po ba alam na mas okay pa yung mga nasa squatter dyan sa Pilipinas compared dito? Kasi yung mga squatter dito, nakatira lang po sila sa daan. Yun po yung mga tinatawag na homeless dito po sa Amerika. Ayun, na lalo na sa bandang California ngayon, napakaraming homeless. Kaya nga kaya umalis na kami ng California dahil nga bukod sa mahal tumira sa California, nagiging marumi na at nagiging marami ng mga squatters na nakakalat sa daan. Hindi naman sa highway, pero kumbaga nasa labas sila na doon sila tutulog, ganyan, na doon nagkakalat. Unlike dyan sa Pilipinas, kahit papano, kahit barong-barong, at least may bahay na sinisilungan. Hindi kagaya dito, maglalagay lang sila ng tent. Naka-tent lang yung iba. Tapos yun nga, hindi na makaligo. Pupunta lang ng CR ng mga gasoline station kagaya nito para lang makapag-CR sila. Ayan. So, ganun po yung buhay ng mga homeless po dito or mga squatter dito sa Amerika. So, yung pong mga nagsasabi na kahit sino kayang bumili ng ganyan. Sigurado po ba kayo? Next time po manood po kayo ng news, ha? Baka kung ano lang mga pinapanood nyo, kaya wala kayong alam sa mundo. Kaya mag-research po muna kayo o manood nga ng mga news ganyan bago kayo magsabi ng kung ano-ano. Wag po kayong mema sabi lang, nagmumukha naman po kayong tanga, po. So, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Wow, $20 lang yung yung naging gasolina. Hindi naman kami na full tank na pero ayan 5.67 gallons yung naikarga. So dito kasi by the gallon, hindi kagaya sa Pilipinas na by the liter. So ayan. Nandito kami sa Circle K. Ayan. Sabi, naglilinis pa rin. Dito rin, pagka punta ka ng car wash, babayaran mo na, ikaw pa rin yung gagawa. Dito po sa Amerika, mahal pa ang labor. Kaya pagka talagang bihira lang yung nagpapa-labor na Kunwari, hiraan ka sa sasakyan. Ayan, yung gagawa ng sasakyan mo, mahal. Dahil nga labor yun eh. Anything na gagawin ng tao lang, manually, kumbaga labor nga, mahal. Kaya dito, ayan, ikaw magkakarga ng gasolina, walang gasoline boy dito. Ay, meron sa ibang ibang gasoline station, pero bihira. Mostly, ikaw talaga yung ikaw talaga yung magkakarga ng gasolina mo. Tapos yun nga, kapag gusto mong magpa-car wash, pupunta ka sa isang car wash shop, ganyan. Kakargahan mo ng coins, so magbabayad ka. Tapos ikaw maglilinis ng kotse mo. Ganun po dito. Ayun. A few moments later. So, nandito tayo ngayon sa Land Rover. Ito, Evoque. Bagong Evoque.
siya. Cute. Ang liit. Ayun yung kotse namin. There. Ito, Defender. Ito yung bagong sport ngayon. Kagaya sa amin. Kaya lang hindi ganyan yung ano. Hindi ganyan yung handle niya. Ay, iba na siya. Oh, look. Iba na yung loob niya. Laki ng goma. Yan. Sport. Basta. Hello. Ay, tingnan tayo dito. Ganda. Ito naman Jaguar. Ooh, I like the leather seats. Ayan, Jaguar. Ganda, diba? Nice. My husband is talking to someone already. Thank you. Yeah. Yeah, Jaguar. Ito yung SUV ng Jaguar. Yeah. Uy, ang ganda ng leather seat niya. Talaga gusto ko ng pulang leather seat na ano eh. Very nice.